Hi, Delicious Cravings! Sa mga viewers ko, we will be making today custard cake. Okay, let's start off with making caramelized sugar. So I will be putting 2 tablespoons of sugar here on in my 7 by 3 loaf pan. Okay, let's start. So, lalagay ko lang siya sa init. As you can see, the sugar has turned into brown color. And then we will add water. So, here it is. Ito yung nagawa ko after my caramelize yung sugar. Okay, let's set aside. And I'm going to make my custard mixture. In this recipe, I will crack 6 whole eggs. In a separate bowl, I put the egg white. For this recipe, I'm using Jolly condensed milk. For this recipe, I need 1.5 cup of condensed milk. I added 1.5 teaspoon of vanilla syrup. Then, I will add 3 cups of evaporated milk. Diba ang creamy ng recipe nito? Kasi we are both using the condensed milk and the evaporated milk. And then, I put a pinch of salt. Ito yung masarap na part. Halo-halo. Kasi, yun ang pinakamadaling gawin. Alam, yan pa rin siya. So, I'm done with my custard mixture. So, for my cake, I need 6 egg yolks. Okay, let's crack the egg again. Ayun na nga. So, ito yung sinasabi kong talent. Pakita ko sa inyo. So, kailangan marunong kayong mag-ganito. Mag-separate ng white sa egg yolk. Yung egg, ano yun? Yung yolk sa white. So, yun yung parang pinaka-basic requirement. Although may mga, alam ko, meron namang nabibiling parang pang-separate ng egg yolk sa egg white. Pero kasi, try akong gumamit ng parang hindi ko masyadong bet. Mas gusto ko yung ganito. Natural lang. Pero kung gusto nyo ng ganun, pag nahirapan kayo sa ganun, pwede naman. Egg yolk, blah blah blah. Nakalimutan ko, nabili ko yun sa ano eh. Sa Shopee ata. Sa Shopee. Kay Maring Shopee. Ilagay ko doon kasi mamaya gagamitin ko yan. Gagamitin ko yan later mamaya sa paggawa ng cake batter. Next, sa cake, I need 6 tablespoon oil. So, ito, ginamit ko is palm oil lang. Kasi yun lang available sa bahay namin. Pwede yung canola oil, any oil naman. Pwede. Five, 6. Saka alam yun, kailangan may bilang-bilang din. Minsan, iyan din yung nagiging problem ko eh. Nakakalimutan ko yung
pagbibilang. So, kailangan pag gumagawa kayo ng cake, so tatandaan, masyado kayong focus para hindi nyo makakalimutan kung ilang tablespoon na ba yung nagagawa nyo. Okay. Next is vanilla syrup. I need 1.5. At ito na nga yung sinasabi ko. Kailangan ganyan. So, yun, kahit ang ganda-ganda nila, bilog silang lahat, kailangan yung sirain. So, kasi kailangan natin siyang haluin. Okay. So, need ko ng evaporated milk. Mga 3/4. Mix. So, magsisip ako ng flour. About 1.5 siya. And this is baking powder, and I need 1.5 for this recipe. Salt. So, yun, kung gaano karami si baking powder, ganun din si salt. 1.5. And then, sip. Thank you sa assistant ko. Okay. So, yan. Yan yung mga buo-buo. Kaya tayo nagsisip ng flour, salt, yan, para maiwasan yung mga ganyan, yung mga buo-buo. Okay? So, yun. Hinalo-halo ko lang sila. Ayan. Until well combined. Ayun. Kita nyo, wala na siya yung buo-buo na white. Kasi well combined na siya. Okay, and then I will set this aside again. So, ito, this egg white nga pala is mga 9 egg whites to. And I'm using large egg. So, ito, this is vinegar. Then I will using the hand mixer. Ito, lalagyan ko na siya ng sugar. Pag ganyan na siya, unti-unti natin ilagay yung sugar. So, sa recipe na to, I need 3/4 cup of sugar. So, unti lang. Okay, pwede na to. Okay, so i-mix ko na tong binit nating egg white na soft pick lang. So you can see, soft pick lang yan. Okay. Dito sa egg yolk natin kanina. Paunti-unti lang. Okay, so ilagay ko na lahat ng egg white dito. Yung binit na nating egg white. Ilalagay ko na yung custard mixture. Sinala ko siya. Gusto ko ng makapal na plan sa ibabaw.
Ilalagay na natin yung cake butter after natin mailagay yung custard. So, yan. Alright, so ito na. Lalagyan ko siya ng water. Ito yung tinatawag na process which is bain-marie in English. Or water bath, kung tawagin. Isaset ko to sa 50 minutes and then yung temperature niya is 180 degrees Celsius. Bago pala siya mailagay sa oven, we need to preheat it for about 5 minutes. And then, saka nyo siya ipapasok sa oven. Okay, baking na siya. Sabi sama